Dito muna tayo sa gitna ng isang madugong tapatan sa loob ng kampo, kung saan ang isang alipin ay nagpapakita ng lakas na yayanig sa paniniwala ng lahat. Habang nakikipaglaban, binalot si Locke ng isang napakalalim na realisasyon tungkol sa kanyang master na si Eugene. Sabi niya sa kanyang isip habang nanlilisik ang kanyang mga mata, ang hindi kapanipani walang antas ng galing, pagiging bukas palad, pati na rin ang swerte na hindi maipaliwanag maliban na lang sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos. Nakasiguro ako nang makita ko siya na kung susundin ko ang landas ng isang master na walang limitasyon, makakamit ko ang higit pa sa anumang pinangarap ko. Yanig ang buong paligid sa tindi ng salpukan ng dalawa. Literal na napako sa depensa si Lloyd habang pilit na sumasalag sa bawat mabigat na atake ni Locke. Hindi makapaniwala ang kabalyero sa kanyang nasasaksihan, paanong ang isang alipin ay nakakagamit ng ganitong klaseng sword technique. Ano ba talaga ang nilalang na ito? Ngunit ang ating si Luke ay walang awa at agresibong sumusugod. Habang naglalabas ng nakakatakot na presensya, binitawan niya ang isang aral mula sa kasaysayan, daan-daang taon na ang nakalipas, ang Night King ay mayroong 8 kabalyero sa ilalim niya na may tapang ng isang leon at karunungan ng isang lawin. Isa sa kanila ay si Sir Lal Leven, ang taong pinakanirerespeto ko pagkatapos ng Night King. Ang kanyang panimulang punto ay isang bihag lang ng hari. Tapos na ang usapan. Sa isang pikit mata, mabilis na isinaksak ni Luke ang kanyang espada. Sa tindi ng impact, literal na nabitawan ni Lloyd ang kanyang sandata habang sinusubukang idepensa ang kanyang sarili. Sabi ni Luke nang may malamig na boses, matagal ko nang isinuko ang pangarap na maging isang Night King. Napakalupit na eksena, agad na sinunggaban ni Luke ang kamay ni Lloyd at literal na binalandra at isinalya siya ng napakalakas sa lupa. Napasigaw si Lloyd sa matinding pighati, ang kamay ko. Ipinagpatuloy ni Luke ang kanyang banal na sumpa para sa ating bida, ngunit ang lalaking magiging Night King balang araw at tumulong sa akin na mangarap muli ng ibang uri ng pangarap, para sa kanya, ibibigay ko ang aking buong buhay. Nagmumura pa rin sa tindi ng galit si Lloyd, Langya, isa ka lang hamak na alipin. Pero ang ating Luke ay handa nang itapak ang selyo ng kamatayan, ngayon, inihanda niya ang kanyang espada para isaksak sa ulo ni Lloyd, tapos na. At sa mismong segundo na yun, habang idinidiinan ni Locke ang kanyang sandata, sumabog ang isang nakatutulig na sigaw mula sa partner ni Lloyd na si Joran. Lloyd! Napakabangis. Mukhang ang katapatan ni Locke ay maghahatid ng isang madugong katapusan sa sinumang mangangahas na hamakin ang kanyang master. Sa isang iglap, ang espada ni Locke ay napatigil ng eksaktong 1 pulgada sa tapat ng ulo ni Lloyd. Literal na naliligo na sa sariling pawis si Lloyd sa tindi ng gulat at takot. Ngunit ang dahilan kung bakit napatigil ang nakamamatay na selyo ay dahil sa ating bida. Hinawakan ni Eugene ang mismong talam ng espada gamit ang kanyang sariling kamay. Malamig niyang binalikan ang kanyang tauhan, huwag mo siyang patayin. Maaaring magdulot ito ng mga problema sa hinaharap. Literal na napatulala si Luke sa tindi ng gulat. Napasigaw siya. Master, tiningnan ni Eugene ang mga kalaban ng may panghahamak, mukhang mga disipulo sila ng mga paladin. Gayunpaman, sino ang nagturo sa inyong lumaban ng madumi ng ganito? Napakalupit ng ating bida. Hindi niya lang pinigilan ang espada ni Locke, kundi gamit ang kanyang kabilang kamay ay sinalo at pinigilan din niya ang espada ni Joran na balak sumaksak mula sa likuran. Hinarap ni Eugene ang Tridor na si Joran, ang mga paladin ba sa mga araw na ito ay umaatake na mula sa likuran sa gitna ng isang duel. Napalingon si Locke sa kanyang likod at binalot ng matinding gulat. Ipinagpatuloy ng ating bida ang kanyang matalas na sermon, ang isang knight ay salamin ng kanyang disipulo. Napapatanong tuloy ako kung paano ba kayo tinuruan. Sa isang mabilis na galaw, literal na inagaw ni Eugene ang espada mula kay Joran. Napasigaw ang disipulo, hindi. Itinutok ni Eugene ang kinuha niyang espada sa partner ni Lloyd, kung gusto mong makuha ang iyong espada pabalik, dalhin mo ang iyong master sa akin. Yanig ang utak ni Joran sa tindi ng kaba. Sabi niya sa kanyang isip, Langya. Malalagot ako ng husto kung iiwanan ko ang espada ko rito. Ngunit hindi siya hahayaan ng ating bida na makalusot, napakaraming saksi rito, kaya huwag mong subukang baliktarin ang kwento. Hindi ba't totoo yun, mga sir? Agad na sumagot ang mga knights mula sa kampo nang may matinding hiyawan. Siyempre, nakita namin ang lahat. Binitawan ni Eugene ang kanyang huling ultimatum,
Maaari kang manatili rito at managot kung ayaw mong bumalik. Dahil sa tindi ng pressure, wala nang nagawa si Jorant, buwisit. Tara na, Lloyd. Inalalaya ni Jorant ang sugatang si Lloyd habang mabilis silang lumalayo sa kahihiyan. Habol ng mga knights ang kanilang mga pangungutya, dalhin niyo rito ang munti niyong paladin, mga hangal. Haha, tama yan. Sige, magsumbong kayo. Nang humapa na ang gulo, yumukod si Luke nang may paghingi ng paumanhin. Master, patawad po. Lumampas ako sa hangganan. Lumingon ang ating bida sa kanyang tapat na tauhan, may sugat ka ba sa kahit saang bahagi? Napakabangis. Mukhang ang malasakit ni Eugene sa kanyang mga tauhan ay kasing tibay ng kanyang paninindigan sa harap ng mga paladin. Ano na kaya ang mangyayari kapag humarap na ang kanilang master sa ating bida? Matapos ang tensyon sa labas, hinarap ni Luke ang ating bida ng may matatag na boses, hindi, ayos lang ako. Maikling tumugon ang ating bida, kung ganoon, ayos na yan. Hindi naman nakapagpigil ang maliit na espiritong si Miriam sa tindi ng bilib. Sigaw niya, grabe, narinig namin ang lahat, napaka mapagkakatiwala ang tao. Dahil sa dambuhalang kompetisyon na naghihintay, binitawan ng ating bida ang kanyang utos, maghanda kayo para bukas. Buong debosyong sumagot si Luke, opo, master. Samantala, lumipat ang eksena sa loob ng isang silid sa kastilyo kung saan ang hangin ay mabigat sa galit at kahihiyan. Literal na nagulat at nanggigigil sa inis si Sir Demos. Sigaw niya sa kanyang disipulong si Jorant, ano? Sinabi ko sa iyo na huwag gumawa ng anumang gulo. Hindi mo lang ginawa yun, kundi nadisarmahan ka pa? Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin niyan? Napakasakit na dagok sa dangal ng isang kabalyero. Nakaluhod at humahagulgol si Jorant habang tumutulo ang mga luha, patawad po, master. Ang karangalan ng isang paladin, nadumihan ko ang banal na pananampalataya. Bumasag sa usapan ng isa pang officer knight na si Sir Ode nang may malalim na pagtataka, ano kaya ang dahilan kung bakit nagpa siya ang knight na ito na manatili sa mga toldang yun. Akala ko ay narinig na niya ang mga chismis tungkol sa atin at nag-iisip na ng paraan para umalis dahil sa takot. Bumanat si Sir Demos habang nanlilisik ang mga mata, hindi ko alam, pero malinaw na minamaliit niya ang simbahan. Tama ang sulat ng mga royalists ng Meren. Sa gitna ng nag-aapoy na diskusyon, dahan-daang inalis ni Jungdert ang kanyang helmet. Malamig at puno ng awtoridad ang kanyang boses, kumalma kayo, Sir Demos. Dapat tayong mag-isip ng may katwiran sa mga ganitong sitwasyon. Literal na sumabog ang bulkan sa galit ni Sir Demos. Mukha ba akong kumakalma? Hindi man lang makalakad si Lloyd dahil sa alipin na yon. Alam mo ba ang tingin ng mga noble sa Kalar Central Church matapos bumalik ni Bishop Nordic mula sa Karlsbagan? Maging ang mga bastardo ng lungsod gaya ng Meren ay minamaliit na ang mga kleriko. Hinarap siya ni Jungdert gamit ang kanyang matalas na loika, sa tingin mo ba ay pupurihin tayo ng mga freelance knights doon kung papatayin mo siya? Paano naman ang karangalan ng ating simbahan? Mabilis na tugon ni Sir Demos. Yanig ang buong silid sa tindi ng tensyon. Mukhang ang presensya ng ating bida ay nagsisimula ng bumura sa pasensya ng mga paladin, habang ang anino ng digmaan sa pagitan ng simbahan at ng mga malayang mandirigma ay dahan-daang nag-aalab sa dilim. Dagdag pa ni Sir Demos ng may galit, sapat ng kakatwa na kailangan pa nating pumunta rito ng napakalayo dahil lang sa isang probinsya ng night. Ngayon ay kailangan pa nating tiisin ang ganitong kahihiyan? Ngunit nananatiling kalmado ang nakakatakot na si Jungdert. Tinitigan niya si Demos at binitawan ng isang napakamalamig na loika, anong halaga niyan? Hindi man lang sila nakapasok sa town inn. Naiintindihan ko na galit ka, pero hindi tayo dapat magpadalos-dalos sa bagay na ito. Kailangan lang natin siyang parusahan sa night competition sa isang patas na paraan. Literal na napatigil ang ingay ni Sir Demos sa tindi ng presensya ni Jungdert. Nagpatuloy ang paladin sa pagbibigay ng babala. Huwag kang papadala sa ganyang klaseng mababang pambubuyo. Ang ating karangalan ay hindi ganoon kagaan, Sir Demos. Dahil sa tindi ng respeto sa kanyang kasama, dahan-daang tumango si Sir Demos bilang tanda ng pagsang-ayon, sige, maghihintay ako hanggang sa kompetisyon. Isang madugong paghihiganti ang pansamantalang ibinaon sa limot para sa mas malaking entablado.
Samantala, lumipat ang eksena sa labas ng kastilyo kung saan ang dambuhalang pagtitipon ay nagsisimula na habang ang hangin ay binalot ng kagalakan. Biglang sumigaw ang isang mensahero sa tuktok ng kanyang mga baga, papasok na si Count Winslon. Yanig ang buong paligid sa hiyawan at papuri ng mga tao. Nagbibigay pugay ako, ang inyong kamahalan. Habang pinagmamasdan ang marangyang parada, naningkit ang mga mata ng ating bida na si Eugene, kaya siya pala si Count Winslon. Sa mismong sandaling yun, isang pamilyar na figura ang mabilis na lumapit sa kanila habang nakasakay sa isang matikas na kabayo. Sir Eugene, bati ni Lancelot Dulac. Tumingin ang ating bida sa paligid at nagtanong, ikaw lang ba? Nasaan ang iba? Dahan-daang bumaba si Lancelot mula sa kanyang kabayo at hinarap ang bida ng may nakakalokong ngiti, darating na sila rito maya-maya. Gayunpaman, narinig ko ang tungkol sa nangyari. Tinuruan niyo ng leksyon ang mga disipulo ng mga paladin. Napakabangis na balita, pero bago pa man lumaki ang kwento, agad itong binalikan ni Eugene ng isang paglilinaw, hindi ako yun. Ang aking alipin ang gumawa. Yumukod naman ang tapat na si Locke bilang pagbati, Sir Dulac. Literal na napatigil ang utak ni Lancelot sa tindi ng gulat. Sabi niya sa kanyang isip habang sinusuri ang baluti ni Locke, oho, kaya hindi pala siya disipulo. Hinarap niya ang alipin ng may matinding kuryusidad, ikaw ba ang tumalo sa disipulo ni Sir Demos? Diretsyong sumagot si Locke nang may hindi natitinag na paninindigan, ginampanan ko lang ang aking responsibilidad dahil iniinsulto niya ang aking master. Haha, humalakhak ng napakalakas si Lancelot Dulac sa tindi ng bilib. Magaling ang iyong ginawa. Ang iyong paraan ng pagsasalita, nagmula ka ba sa Valencia? Literal na nanlaki ang mga mata ni Locke sa tindi ng gulat. Opo sir, nanginginig ang kanyang boses sa pagkagulat dahil mabilis itong natukoy ng kabalyero. Napakalupit na pagtatagpo, mukhang ang nakaraan ni Locke ay dahan-daang bumabalik sa gitna ng paghahanda para sa kompetisyong yayanig sa buong peninsula. Napakabangis. Hinarap ni Lancelot Dulac ang tapat na tauhan ni Eugene na si Locke nang may seryosong obserbasyon, nagbibigay linaw ito kung bakit nasa ganyang kalagayan ang disipulo ng Paladin. Malamang ay sumali ka sa Prayer Book War. Naguluhan ang mandirigmang si Locke sa narinig, ang Prayer Book War. Literal na napatigil ang hininga ni Lancelot sa tindi ng gulat. Sumagot siya ng may pagtataka sa kanyang mga mata. Hindi mo alam? Well, inakala ko na tumutugon ka lang sa patawag ng Lord. Isang misteryosong nakaraan ang tila itinatago ng husay ni Locke sa pakikipaglaban. Ngunit sa mismong sandaling yon, nayanig ang buong lungsod sa hiyawan ng mga tao. Wow! Ang mga paladin, nasaan? Nasaan? Ngayon ko lang sila makikita. Dali-daling itinuro ni Lancelot ang paparating na marangyang parada kay Eugene, Sir Eugene, tumingin ka roon. Literal na nanlaki ang mga mata ng ating bida sa tindi ng presensyang kanyang nakita. Ipinakilala ni Lancelot ang mga haligi ng simbahan na dumarating, ang lalaking nasa puting kabayo ay si Dirk. Ang nasa gray ay si Demos. At ang nasa gintong kabayo ay si Ode. Dito na sumabog ang pinakamalamig na monologo sa puso ni Eugene. Tinitigan niya ang lalaking kumitil sa kanyang buhay sa nakaraan at nasabi sa kanyang isip, Jungdert, sa wakas, nagkita tayo. Hindi niya ako kilala sa buhay na ito, pero hindi ko siya kailanman makakalimutan. Isang dambuhalang paghihiganti ang dahan-daang nag-aalab sa kanyang mga ugat habang pinagmamasdan ang kanyang kaaway. Nagbigay ng babala si Lancelot tungkol sa isa pang panganib na nag-aabang, si Demos ang master ng disipulo na kinuhaan mo ng espada. Sa tingin ko ay sasali siya sa jousting event. Sigurado akong determinadong manalo yan. Napakalupit na tensyon. Nagulat ang ating bida nang mapansin kung paano siya tinititigan ng masama ni Sir Demos mula sa malayo. Ipinagpatuloy ni Lancelot ang paglalarawan sa bagsik ng kalaban, napakarami na niyang napatay na mga nilalang ng dilim hanggang ngayon. Hinasa niya ang kanyang talam gamit ang mga non-human creatures, kaya mag-ingat ka. Isang bihasang mamamatay tao ng mga halimaw ang makakasagupa ng ating bida. Samantala, sa panig ng mga paladin, isang madugong sumpa ang binitawan. Hinarap ni Sir Demos ang kanyang disipulong si Jorant, Opo, Master, mabilis na sagot ng bata. Binitawan ni Sir Demos ang kanyang pinal na hatol na yayanig sa kompetisyon. Makukuha mo uli ang espada mo pagkatapos ng jousting match.
Isinusumpa ko ang aking karangalan at pananampalataya sa Evil Destroyer. Ang dugo ng hamak na walang pananampalataya ay isasaboy sa talam na ito. Napakabangis na deklarasyon. Mukhang ang entablado para sa night competition ay hindi lang magiging tungkol sa medalya, kundi isang madugong tapatan sa pagitan ng ating bida at ng mga taong itinuturing na banal, habang ang anino ng kamatayan ay muling lumalapit. Habang nakatitig sa sandata ng kanyang guro, literal na nayanig ang kanyang kaisipan sa tindi ng simbolismo ng hawak nitong espada. Sabi ni Joran, ang Evil Destroyer, ito ay isang espada na ibinibigay lamang sa isang opisyal na paladin. Ipinangako niya sa akin na gagamitin ang espadang yun sa unang pagkakataon. Napakalupit na sandata ng simbahan. Sa sobrang tuwa at pananabik sa inaasahan niyang madugong wakas ng ating bida, isang napakasamang ngisi ang gumuhit sa mukha ni Joran. Sabi niya sa kanyang isip habang nanlilisik ang mga mata sa galit, ibig sabihin niyan ay hindi siya magpapakita ng anumang awa. Tapos na ang probinsya nung night na yan. Yanig ang buong paligid sa tindi ng determinasyon para sa paghihiganti. Ipinagpatuloy ni Joran ang kanyang nakakangilabot na monologo habang ninanamnam ang bawat sandali ng kompetisyon, magdadala ang aking master ng paghuhukom sa mayabang na walang pananampalataya na iyon at pagbabayarin siya para sa kahihiyan na pinagdaanan namin ni Lloyd. Napakabangis. Ang paggamit ni Sir Demo sa Evil Destroyer ay hindi lamang basta pagpapakitang gilas, kundi isang opisyal na deklarasyon na ituturing na isang kaaway ng pananampalataya ang ating bida na si Eugene. Mukhang ang jousting match ay hindi lang magiging isang simpleng palaro ng mga noble, kundi isang entablado kung saan ang isang opisyal na paladin ay handang gamitin ang kanyang pinakabanal at pinakanakamamatay na sandata para ubusin ang sinumang humamak sa kanilang dangal. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.